So, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito man ako sa umaga na ito ngayon mag-content para sa i-upload ko sa aking videos, sa aking channel, sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV. Una sa lahat, bago ko ipagpatuloy ang topic natin ngayon sa umaga na ito, papaliwanag ko sa inyo tungkol sa sinasabi-sabi ng iba na kailangan ang buntot daw sa manok. Mapalatanda ang magaling na nakaganyan. Parang abaniko. Bago ko ipagpatuloy, sagutin ko yung mga kwento, mga katanungan na yan para sa inyong mga baguhan pa lang ito, para sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscriber. Magpasalamat muna po sa inyo, sa aking subscriber, lalo na sa bagong magdagdag subscribe sa akin. Maraming salamat ayo. At saka sa aking mga followers, thank you sa inyo, sa aking mga viewers na nagpatuloy sa pagsubaybay sa pagpanood sa mga simple ko lang mga manok na mga alagang mga personal kong breed ng mga panglaban. Ito ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang topic natin ngayon. Sisiw muna akong hawakan kasi nandito may mga sisiwan ko dito. Yan, dito yan. Ito, mga sisiw na dito sa bahay. Ito yan. Sisiw ito, bracelet ito. Yan. Sa mga nagsasabi pala ang linyada sa isa ka minamanok nila, ang palatandaan daw sa iba, kailangan ang buntot na kaganyan daw pa, parang abaniko na kaganyan ba, parang pamaypay. Pero ito ang may sasagot ko lang diyan sa iba, hindi lahat magaling yan, kaya sabi nila patandaan daw magaling talaga, quality. Bakit nasabi ko nga hindi lahat na nakaganyan ang mga buntot dikit, para abaniko ang buntot ng mga magaling yan. Sa panahon ngayon, crucis na ang mga manok tulad nito, super grey ito. Pinag-cross ko na ang kalisay, gris at saka sweater. Ito na silang kalabasan, ginawag natin silang mga sweater grey. Minsan ang mga kasama nito maganda ang forma, ang buntot, pero dito kay dikit-dikit kasi sa unang mga panahon pa yun, yung parang abaniko, dikit ang nakaganyan ang buntot. Tawag yan sa amin sa Negros, digpig ikog buntot, digpig buntot, nakaganyan talaga yan. Yan tawag digpig buntot, kabisado ko na yan. Unang mga kalabasan sa unang mga panahon yan sa mga piksa, sa mga quality mga manok. Pero sa ngayon, hindi na uso nga ganon ka digpit, kaipit ang buntot sa mga manok dahil crucis na. Mayroon na manok na butangkang lang kunti ang buntot niya pero super galing at saka nagbilag panalo. Hindi lahat na ganon na manok ka dikit ang buntot, ligpit ang tawagin sa Bisaya, magaling na magaling. Sa totoo lang, pag ako'y makalaban yan, pag magpang-abot sa mga sabungan, yan gusto kong kalabanin ang mga manok na digpit buntot, parang abani kong mga buntot. Kasi lamang ako dyan. Kasi ang manok ko simpleng tingnan, yan ang uso ngayon ang mga manok, na hindi na mahabang pakpak ang mga manok ngayon. Hindi na parang kalapating mga pakpak, na sa tama lang sukat ang pakpak din. Kasi bakit hindi nire-reject ng ganung manok sa ngayon, sa observasyon ko, nasubukan ko na yan. Kasi kung napagod yan mga klaseng manok, yung sinabi mga dikit ikog, mga mahabang buntot na dikit, nakaganyan ang mga buntot niyan. Kung mapagod, masabla mo, ano na yun, ang mga pakpak nila sasabit dito. Tutukod na yung pakpak niyan, yan totoo. Kaya hindi na uso sa ngayon yan. Wala na sa buntot na palatandaan natin. Yan, tandaan yung mga baguhan pa lang na nagsubaybay dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, sa aking mga di-upload na video. Wala sa buntot yan ang basihan. Maging quality, magaling mo ba itong palo. Kasi karamihan sa mga manok na simpleng tingnan, ang totoo talaga ako, magpakatotoo lang ako sa inyo nga kapwa akong magmamanok. Karamihan sa simpleng tingnan na manok, yan ang pinakamatinding tumatong palo pag makadala na ng bakal sa totoong labanan at saka
nagpanalo karamihan. Yan totoo. Pero yung di ka makakita o mga manok nga digti masyado mga buntot, mga nakaganyan ang buntot yung para mga abaniko nga nagbilang panalo yan. Totoo lang, may buti yan panalo ka isa, dalawa lang. At sa katalo na yan ang mga usog manok yan sa panahon na yun. Dahil sinasabi ko, yung sinasabing dikit ang buntot, digpit kung tawagin yan sa amin sa Negros. Talo na yan sa paluan sa mga manok ngayon. Na mga simpleng tinan dahil crucis ang mga manok ngayon. Kaya yan totoo. Obserbasyon ko na yan. Kahit sa mga event sa mga malakihan derby, panoorin nyo. Wala na sa sinasabing nakaganyan masyado ang buntot ng manok o ng mga Texas yun. Hindi mo na makikita. Ngayon, mayroon naman na katulad yung sa atin may lalabas kasi pag Texas kasi di naman bukangkang nakaganon. Parang Tagalogin, bukangkang. Kung nakabukangkang yan, nakaganyan lang yung konti. Yan, ganun lang. Pero quality yan, mataas ang dugo niya. Wala na yung dating nakaganon. Pero kung mayroon pang nagmamanok, ilan-ilan yan, kung ako lang, yan ang magandang kalabanin ko dahil advantage lamang ako yan sa pagdating sa basahan. Pag ang kalaban ko mga mahabag bakpak, yan totoo. Tapos parang abani ko ang mabuntot, sobrang habang buntot. Hindi naman ang kagwapuhan sa buntot niyan ang ipapalo. Karamihan sa manok na mapuro ng digpit masyadong yung buntot niya. Ang gandang tingnan parang abani ko. Mahina yan. Sa totoo lang pagdating sa labanan sa basahan. Kasi tumutukod na yun, ulitin ko sa inyo. Katulad ng mga manok na simple lang mga tama sukat ang pakpak na hindi mga mahabag pakpak. Pagdating magkapaguran yan, malalakas pa rin yan. Pero yung mga sabi ko sa inyo, sobrang mahabang buntot, sobrang mahabang pakpak, tutukod na lang yan. Yan totoo pagdating na magkapagod-pagod na. Yan lang. Tumutuka yan, tuka na lang ang ginagamit. Pero ang pakpak niyan pa, mahirapan na yan dahil nasabi na ang pakpak dito sa paa niya. Sobrang pagod na sa patagalang labanan niya. Maganda lang yan sa unang fight, unang first battle, second, pangatlo. Pero paglampas niyan, wala na kung magbasahan na magkapagod-pagod na. Yan lang, sana mayroon kayong mapulot o matutunan ng mga baguhan pa lang. Nga hindi natin basahan sa manok. Ang buntot lang sasabihin magaling bumatong palok kon. Dikit ang buntot, nakaipit, nakaganon. Hindi yan basihan. Kasi crucis na ulitin ko sa inyo ang mga manok ngayon. Wala na sa basihan yan na sinasabi sa iba. Huwag masyado kayo magpaniwala. I-try nyo muna ang mga manok nga simple lang tingnan. Pero mapanood nyo, magtaka kayo. Ang pangit na tingnan pero ang titindi, ang gagaling pagdating sa labanan. Sa totoo, may bakal, may bleed na siya. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpanood. Bukas naman ulit, hanggang dito muna ako. Ibang topic naman ang ipapaliwanag ko sa inyo tungkol sa pag-alaga ng manok sa sarili ko na experience. Kasi ako mismo, bata pa ako, nagpamanok na ako, nagpalahi, nag-libre talaga ako ng mga sarili ko, mga panglaro, panglawban sa mga sugat ko. Yan lang, bye-bye.